It is indeed a great thing to do to praise the Lord for what He has done. Napakaraming ginawa ng Panginoong Yesus sa pagliligtas. Ang lagi lang na-emphasize is saving us from hell, saving us from eternal damnation. But the Lord Jesus saves from many other kinds of imprisonment, from many other forms of oppression. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, empty jars. Anong salvation, anong saving ministry ni Jesus ang ipapakita natin ng isang angle ng storyang ito? Dear Lord, teach us. We bring our hearts to you, lifting our hearts to you to fill it with your wisdom. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang, punuan niyo po kami, Panginoon, kausapin, turuan, akayin. Lead us unto greater freedom, unto greater and many meanings of salvation. Fill us like empty jars. In the name of Jesus we pray. Amen. Isa pong kwento lagi na napakapaboritong ituro yung wedding at Cana, and the miracle of turning water into wine is almost always the focus. But today we're going to focus on another important aspect and detail of this story. John 2, 1-5. 3 days later, Mary, the mother of Jesus, was at a wedding feast in the village of Cana in Galilee. Jesus and His disciples had also been invited and were there. When the wine was all gone, Mary said to Jesus, "They don't have any more wine." Jesus replied, "Mother, my time has not yet come. You must not tell me what to do." Mary then said to the servants, "Do whatever Jesus tells you to do." So yun ang problema, major problem in the story. Wala ng wine, may mga tao pa, hindi pa dapat tapos ang celebration, pero biglang matatapos na ako, wala ng wine. John 2:6. In the feast, there were 6 stone water jars that were used by the people for washing themselves in the way that their religion said they must. Each jar held about 20 or 30 gallons. So sa tabi, sabi ni Maria sa mga servants, kung ano ipagawa sa inyo, gawin nyo. Kasi ang hiling niya, magkaroon dapat ng wine supply, hindi pa dapat matapos ang celebration. And then, we are told that there were huge but empty jars nearby. Mga nakataob na malalaki mga tapayan holding 20 to 30 gallons each. Malalaking mga tapayan ito. They were empty because they were only for exclusive religious use. Ang mga jars na ito, nilalagyan lang ng tubig pagka meron sila mga ritual na kailangang maghugas ng kamay, maghugas ng paa, at maaaring maghugas din ng muka, according to the religious rituals of the time. So they are exclusive, and because they are exclusive, they are at the moment empty jars. Parang wala namang saysay sila sa okasyon na yon, kaya wala silang laman. John 2:7, Jesus told the servants to fill them to the top with water. This is something very revolutionary. Walang mangyayaring prayer, walang ritual, bakit lalagyan ng tubig yung jars that are exclusive for religious use? So they were to be filled with water, but not for religious use. For another purpose, in fact. Kung mababalitaan ito ng mga priests, magagalit sila. Kung mababalitaan ito ng mga conservative religious people, magagalit sila. Dahil para sa kanila, banal yung mga banga na yun, hindi dapat gamitin sa profane use. Sa mga pang makalupang mga gawain, lalong-lalo kung para lang pala gumawa ng wine, para lang tumuloy ang kasiyahan ng mga tao, hindi dapat na magamit yung mga ganong banal na instrumento. John 2:7-9. Then after the jars had been filled, he said, "Now take some water and give it to the man in charge of the feast." The servants did as Jesus told them, and the man in charge drank some of the water that had now turned into wine. So walang nakakaalam kundi mga disciples ni Jesus at yung mga inutusang punuin ng tubig yung mga banga. Hindi nakaalam ng mga tao kung ano naganap. So kumuha ng sample na wine, dadalhin doon sa master of ceremonies, because he's supposed to approve everything that would be served. So pinatikman sa kanya, yung tubig na ngayon ay wine na. So the jars went from empty to full. And then the water went from being just water to wine. What was useless at the moment, yung jar became useful. And what was ordinary water became extraordinary wine.
Masyadong malaking changes yung naganap agad-agad. Dahil lang, yung exclusive jars, ginamit para sa ibang use. Napuno siya ng tubig na ngayon ay hindi na tubig, kundi alak na. John 2, 9-10. He did not know where the wine had come from, but the servants did. He called the bridegroom over and said, the best wine is always served first. Then after the guests have had plenty, the other wine is served. But you have kept the best until last. Napahanga nung may handa yung master of ceremonies and the master of the program, the master of the feast. Kasi sabi niya, kadalasan yung masarap na wine, inuuna yan iserve. Pagka yung mga tao, hindi pa busog, ano pa yan, mapanuri pa, gutom pa, lasang-lasa nila kung anong itsura ng wine mo, kung anong quality. Tapos pag busog na sila, masaya na sila, nalilibang na, isa-serve na yung second class na wine. Hindi na halata. Pero sabi, ikaw baligtad ha. Yung best one, you have kept up to the last. This is very extraordinary. And of course, remember that this master of the program or the ceremony was not informed. He was not aware that this excellent wine used to be water just a few minutes ago. And what he had was best. In fact, excellent wine. A wine expert siya. Alam niya ang sinasabi niya. Alam niya kung gaano ka-special yung wine na yun. John 2:11. This was Jesus' first miracle, and he did it in the village of Cana in Galilee. And watch this sentence. Then Jesus showed his glory. There, Jesus showed his glory, and his disciples put their faith in him. First miracle ni Jesus did not happen in the temple, was not in the presence of the priest, and was not even in a religious ceremony. It happened in a very, very earthly activity, a party. A wedding party. Pero sabi, dahil ipinakita ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian, nanalig ang mga disipulo niya sa kanya. So ang tanong, ano ang pinanaligan? If they had faith in him, what did they believe in him or about him? The disciples knew and believed that Jesus would accommodate requests, even for wine supply. Siguro kung tayo nasanay na sa spirituality, religiosity ang tatanungin, hindi natin papayagan ang unang miracle ni Jesus paggawa ng alak. Dahil marami mga Kristyano nga, ayaw uminom ng alak, tapos paggawa pa ng alak yung gagawing first miracle. Masyadong revolutionary. Dapat man lang sana pagpapagaling na may sakit, o kung ano man yon, di ba? O paggapi sa lahat ng kaaway ng bansa. Pero sabi niya, yun lang, miracle na. Ginawa na ng miracle. So, pinaniwalaan ng mga disciples kung gaano ka-down to earth si Jesus. Kung gaano siya mapagmahal sa mga tao at kung paano siya nakikinig sa intercession. Sinabi nga niya kay Mary, hindi pa oras, so niyo po ako sabihan ko anong gagawin. Sabi naman ni Mary, basta ko anong sabihin niya, gawin niyo. At nagpaigib nga siya ng tubig. So, para kay Jesus, walang pangangailangan ang tao na too small to pay attention to. Hindi ka na kailangan maging relihiyoso, maging very profound, maging very spiritual. What was needed by people was valid to Jesus. In other words, sa akin, valid ang problem mo. Sa akin, pwedeng maliit yan, pero dahil malaki sa'yo, di ayusin natin, kasi malaki sa'yo Minamalaki mo pala, di malakihin natin. Hindi ka sasabihin nito, ang liit-liit naman ang problema mo, saka na. Walang kwenta yung problema mo, masyadong earthly yan, masyadong mababaw. Dapat sana yun ang reaction niya. Pero no, nag-miracle siya. First miracle. And he showed his glory. The disciples knew and believed that Jesus could turn water into excellent wine. In other words, dalawang bagay ang pinaniwalaan agad ng mga disipulo tungkol kay Jesus. Yung kanyang character, yung kanyang puso, yung kanyang pag-ibig, pagpapahalaga sa tao na kahit yun lang yung request, pinagbigyan to the point that it became the first miracle. At meron pa silang pinaniwalaan yung kapangyarihan ni Jesus to turn water into wine. Ilang buwan, ilang taon para gumawa ka ng alak. At yung masarap na alak, baka dekada yan, mahigit 10 taon pa. Pero sandali lang nagawa niya. So naniwala sila kay Jesus na mabait siya, mabuti, accommodating, that He is approachable, at naniwala din sila that He is able. So to be willing
and able. Willing si Jesus tumulong at able siya na tumulong. Marami sa atin willing tumulong, kaya lang wala tayong kaya. Meron naman able pero hindi willing. Si Jesus, willing and able. The disciples believed that Jesus cared for people, even for their unreligious, in fact, their very secular and earthly needs, and even wants. Pwede sana sabihin ni Jesus, ang babaw niyo naman. Anak ako ng Diyos. Kauna-unahan ko pa lang ito magiging miracle, tapos wine lang. Pero hindi niya nilang. Kasi mahalaga dun sa event, mahalaga sa mga tao. Lalo, pagka in-appreciate natin yung istorya ng mga Israelites noong panahon na yon, sobrang silang hirap. Pagod na pagod, heavily taxed. Lahat ng kayamanan ng bayan, nasa elite, nasa religious and political elite nila. Hirap na hirap sila. Bihira lang silang masarapan sa buhay, makapagsaya, makapagtugtugan sa ayawan, o makainom ng konting alak para sumaya, tapos puputulin mo agad. Kaya pinahaba. Alang-alang sa kasiyahan nila na gusto ni Jesus na tulungang ipagpatuloy. At mahalaga yon na insight into His character na pinaniwalaan ng mga disciples. Sino ang Jesus na kilala natin? Yung Jesus na ipinapakilala ng verses na ito? O yung Jesus na kinagis na natin sa relihiyon? Maraming Kristiyano, sinasabi Kristiyano sila pero hindi naman nila kilala si Kristo ng Gospels. Ang kilala nila si Kristo ng simbahan. Si Kristo ng relihiyon na madalas magkaiba. Kasi nga kung papaniwalaan mo lang yung usual religious instruction, hindi ito gagawin ni Jesus, maghihimala ng wine. But the disciples believed that Jesus would use jars reserved for religious purposes for other secular and common uses. Controversial. Si Jesus, pinangahasan na gamitin yung mga banal na banga na ginagamit sa mga banal na gawain para lang gumawa ng napaka-secular na bagay tulad ng alak. Pero yes, He did it. And this gives us a very fresh and first-hand insight into who Jesus really is. Who He was to them, and He who can be to us. At napakasaya isipin na yung bait niya sa mga taong nandun ay bait din niya sa atin ngayon. Na hindi niya mamaliitin ang mga pangangailangan natin. Hindi kailangan laging spiritual at religious para kanya pansinin at pagbigyan. At sabi ko nga, maraming layers of meaning ang mga kwento. At ngayon, ang pagtuunan na natin ang pansin, yung empty jars. Well, it was really literal that the jars were empty. Let us now look at the jars for their symbolic meaning. Who among us could be an empty jar because of dedication to some exclusive use or purpose? Empty ka dahil sobra kang exclusive. Yung ang pinakasalan mo na lang, profession mo. Wala ka nang ibang ginagawa kundi profession na lang. O sobra kang exclusive, nagpakananay ka na lang, nagpakalosyang-losyang ka na, kinalimutan mo na you too, though you're a mother, you should have a life. Meron naman na exclusive na sa pag-aaral. Sumobrang serious sa pag-aaral, wala nang naging kaibigan, wala nang dinaluhan na anumang event, naging first honor, naging super duper ang grades. Pero pagkatapos siya ng college, o matapos mag-aral with the highest honors, wala siyang kamuang-muang sa buhay dahil naging exclusive siya na pag-school lang. Maraming exclusiveness. Lalong-lalo na who could, among us could be empty because of dedication to some exclusive religious use or purpose. Marami mang ganyan. Hoy, tumutugtog ka sa church, dapat hindi ka na tumutugtog sa iba? Talaga. Dapat talaga exclusive ako, pang church lang. Hindi na ako pwedeng tumugtog para maghanap buhay, hindi na ako pwedeng tumugtog para magsaya. Talaga ba? Saan nyo kinuha yun? Ito ang jar na to, pang exclusive religious use, ginamit ni Lord para sa party. Maraming religious teachings, ang minamabuti exclusive para sobra kang masolo ng religion, sobra kang mamanipulate, ma-exploit. Pero paro ka naman, ano yung buhay mo? Nagkaroon ka ba ng life? Meron pa ng mga church buildings na hindi pwedeng pagdausan ng kainan kasi banal na dako. Kaya kahit umuulan, sa labas tayo kakain kasi ang church ay banal na dako. Mga exclusive. Maraming ganon.
Meron pa mga tao, may mga damit sila, pang simba lang eh. So, pang church lang ito. Mga kaugalian ng tao na hindi naman nanggaling kay Jesus. Kaya ang mahalaga sa atin mga kapatid ngayon, habang nagmamature tayo sa ating spirituality, mapaghiwalay natin kung ano yung tunay na galing kay Jesus at ano yung nakaugalian lang natin sa religion. Tapos nagpapahirap na pala, hindi naman gusto ni Jesus para sa atin. What is important for us people is to diversify. Maraming ibinigay ang Diyos na dapat natin gawin, hindi lang isa. Marami kang papel na pwedeng gampanan sa buhay, hindi lang isa. Kung merong isa lang, ang alam ko, isa lang ang buhay dito sa mundo. Kaya dapat ma-maximize mo yon. So have other many uses and functions and meanings. In other words, have a full life. No to needless deprivation. Yung needless devotion na pwede namang hindi. May mga tao na mula nung nagka-boyfriend, wala nang tao sa mundo kundi boyfriend. Pati magulang, nakalimutan ng mga kaibigan, boyfriend na lang. Kaya tuloy pagka iniwan, ayun ang babae nasa breakwater. Kasi naging exclusive na siya para doon. Pag naging exclusive ka for anything, naging idol mo yun. So kahit jar, hindi dapat exclusive for religious use kung pwede pa siyang pakinabangan para sa iba. So you want to diversify, you want to have a full life. First, get filled with Jesus water. Kaya lang naman nakapag-diversify yung jar dahil napuno siya ng not just water, Jesus water. Get and have a life. In fact, get and have many lives. Which really means don't be narrow-minded. Yung iba, pagka naging religious, naging committed sa Diyos, kumikitted din ng utak. Imbas maging talagang broad-minded, nagiging narrow-minded, bumababaw ang pag-iisip, bumababaw ang katwiran, lumiliit ang mundo, ang lapad-lapad ng kalsada, doon lang sa puting linya sa gitna, pwedeng tumungtong, pwede naman sa gilid, lumiliit. Hindi ganun ang kagustuhan ni Jesus para sa atin. John 10:10, ang dinidescribe ni Jesus sa magnanakaw, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Yan, ninanakawan kayo ni Satan ng buhay, ng sigla. Pinapalit niya ang inyong mundo. Binabawasan nila kayo ng saya. Gusto niyang kumipot ang inyong utak at pag-iisip. Pero sabi, kaya ako dumating para kayo palayain, para magkaroon kayo ng buhay na makabuluhan at buhay na punong-puno ng kahulugan. Kaya si Diyos, hindi lang siya Savior from hell. Savior din siya from life that is so limited. From very limited purpose and very limited use and very limited fun. John 7:37-38, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." So bumubukal sa iyo ang living water, nag-uumapaw, hindi ka dry. Ang dami mga tao, pag naging religious, nagiging dry. Yun yung sinasabi nating dating ubas na naging pasas. At hindi pa na siya maging pasas, naging champoy pa. Wala nang topic kundi ito. End of time, end of the world. Wala nang ibang alam kundi yon. Wala nang topic kundi kareligyonan. Hindi ka nun ang example ni Jesus. Kaya mahalaga is to rediscover Jesus and see what it means that Jesus sets free. We've got to really put Jesus back to Christianity. Kasi madalas siya yung nawawala. One lesson from these empty jars that were used for another purpose is do not needlessly limit yourself. Your content and your purpose to just religious function. Sa katunayan, wala namang religious at saka secular. Lahat reality yan. Hindi dapat paghatiin. Hinati lang yan ang tradition. A major lesson from Jesus here is people's urgent needs are to be attended to alongside, before or above, and in spite of priest-mandated religious exclusiveness. It's a mouthful.
Kung ano ang pangangailangan ng tao ngayon, agad-agad dapat pahalagahan kasabay ng o kuminsan ay mauuna pa sa o sa kabila ng hinihingi ng relihiyon. Kasi may need siya at kailangan na niya yon ngayon. Maraming ganun mga kailangan nating i-apply. Kailangan responsive ka to the needs of the people right now, and do not let your religiosity stop you from being responsive and sensitive. Hindi ka dapat maging manhid at hindi ka magtengang kawali at magbaliwala sa pangangailangan ng tao dahil lang naging religious ka. In fact, dapat kang lalong maging sensitive and responsive to people. Luke 6:1-5. One of the most important institutions of Judaism was the Sabbath. Walang gagalaw, walang magtatrabaho, walang kikilos. One Sabbath, when Jesus and His disciples were walking through some wheat fields, the disciples picked some wheat. They rubbed the husk off with their hands and started eating the grain. Some Pharisees said, "Why are you picking grain on the Sabbath? You are not supposed to do that." Jesus answered, "You surely have read what David did when he and his followers were hungry. He went into the house of God and took the sacred loaves of bread that only priests were supposed to eat. He not only ate some himself, but even gave some to his followers." Jesus finished by saying, "The Son of Man is Lord over the Sabbath." Yan ang pinakamahalagang institusyon sa Israel, Sabbath. Hindi ka pwede magsaing, hindi ka pwede magluto, hindi ka pwede maghugas ng plato. Gawin mo na yan before the Sabbath and after the Sabbath, but not during. Hindi ka pwede maglakad ng ganito kahaba, hindi ka pwedeng may gawin. So, gutom na gutom sila. Ang ginawa ng mga disciples, they broke 2 laws actually. Sabat na sabat, naglalakad sila, hindi sila dapat maglakad. Tapos pumitas sila ng grain. Trabaho yon, hindi dapat pumitas kasi Sabat. Kung naranasan nyo na naglalakad kayo sa maisan, pumitas kayo ng mais, yung hilaw na mais, tapos tinalupan nyo, kinain nyo mismo doon. Ganun ang ginawa nila. But many of you are city folks, you probably don't even know about this. Kasi kung makita nyo yung mais, nasa supermarket shelves na. Pero ganun ang ginawa nila. At hindi lang yon, di sila naghugas ng kamay. So the cleanliness laws were also violated. At sabi ng mga priest, bakit kayo pumipitas ng ganyan? Pinapayagan mo ang mga disciples mo na pumitas kasi Sabat. Hindi dapat. Sabi ni Jesus, nagugutom maghihintay pa bukas dahil Sabat. So yung tatandaan mo si David, once upon a time, gutom na gutom siya at ang kanyang mga tauhan, hindi lang trigo, hindi lang grain ang kinain nila. Pinasok nila yung house of God at yung mga tinapay doon na reserved for the priests, kinain nila. Nakita niyo yung sinabi ni Jesus? Shocker sa mga priest yun, kasi sa mga priest, yung ginawa ni David, no. Para sa priest lang yung bread, exclusive for priestly use. Tapos pinasok-pasok niya yung tabernacle, kinain niya yung holy bread. Sabi ni Jesus, anong holy? Gutom sila. Nakita niyo yung mentality ni Jesus, yung teaching niya? Mahalaga yung need ng tao, hindi yung religious regulation. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kaya nagkaroon ng utos ng Sabat para magpahinga yung mga taong sobrang pagod. Pero hindi mo dapat gawing amo yung ideya ng pagpapahinga na kahit hindi ka na kumain dahil dapat magpahinga ka. Parang nasira na yung practical use nung Sabat. Of course, that was revolutionary. Babanggain mo yung Sabat. This priest will never allow you to run away with it. But what Jesus was saying was, no day is exclusive for religious activity only. Ngayon, marami mga religious leaders. Sa Sunday po, graduation ng pinsan ko, attend ako. Sunday is for the Lord. So, hindi ka dapat umattend. Ha, really? Yung pag-attend ko ba sa graduation ng pinsan ko, is that for the Lord? For Satan ba yun? Yung makikipagmabutihan ako sa mga kamag-anak ko, masama ba yun? Sunday. At kailangan mula umaga hanggang gabi. Kaya 3 services dapat attendan mo because Sunday is for the Lord. Really? Dapat sinusuri mo yan. Siyempre, mga speaker, gusto nila laging puno yung mga silya, kaya dapat present ka. Sa morning, sa afternoon, at sa evening service, tsaka siyempre, 3 beses ang koleksyon. Dapat nag-iisip-isip din tayo. Talaga ba? Hindi pa ba sapat yung one time ako umattend? Dapat talaga 2, dapat 3.
At saka atin ko ng 3 beses, bumanal na ba talaga ako? May nangyari na ba talaga sa espiritu ko? Nagbaitan ba tayong lahat sa dalas ng pag-attend? Siyempre, hindi mo dapat iniglag yung fellowship, yung pag-attend, pero may mga panahon na may pagkangailangan ng tao na dapat mong unahin. Dapat bumawi ka na lang another time. Doon sa mga ministries mo, mga duties mo. Pero hindi yan poon na hindi pwedeng galawin. Inilagay ni Lord ang church, inilagay niya para tayo tulungan lahat. Hindi para hirap na hirap ka na para sa church. Bakit? Dapat naghihirap ka lang kasi may naitutulong ka sa iba, kasi may ministry ka. Pero may mga time na unahin mo yung need mo kasi need mo yan ngayon. And God will understand it. Ang mahalaga lang, bumawi ka at meron kang kaayusan. Hindi bigla ka nilang absent, walang gumawa ng gagawin mo. Dapat may ayusin ka para yung may transition, may organization. Pero hindi mo dapat maging slave ka ng exclusiveness. And do not artificially divide life and reality into sacred versus profane, religious versus secular. May mga nagtatanong ba, pwede po bang kumanta ng secular song during the fellowship o sa camp? Ano ba yung secular song? Ano ba yung Christian song? Ano ba talaga? Kasi may mga tinatawag na secular song, very Christian yung content, pero walang obvious and straightforward religious message. Pero alam mo, yung essence ito, very spiritual. Sino nagsabing may secular at merong spiritual song? Yung content, yung effect, mahalaga. Siyempre, pinipili mo rin yung kakatayin mo sa church, hindi naman yung malalaswa, hindi yung nakakasakit ng ulo yung tunog. Pero para maging sobra kang stricto tungkol sa kung ano yung religious at secular, reviewin mo yan. Walang ganyang hang-up si Jesus. Kaya si Jesus ang dapat nating balikan. Do not divide reality into spiritual versus physical or material. The church versus the world. Huy, worldly ang ginagawa mo. Dapat churchy. Psalm 24:1. The earth and everything on it belong to the Lord. The world and its people belong to Him. Lahat ng nandito sa mundo, sa Diyos yan. Kaya kung sabi ko, hindi pwedeng gawin ng Kristiyano. Hindi pwedeng gamitin ng Kristiyano ang instrumentong ito. Hindi pwedeng kantahin ng Kristiyano ang kanta na yun. Nililitan mo yung mundo mo. Ang dumadami tuloy ng kinakanta, yung mga hindi Kristiyano. Ikaw magiging konti ng konti. Sino malulugi? Uy, wag kang tumugtog ng gong sa church. Sinong tutugtog ng gong? Yung iba? Anong natira sa atin? Huwag mo nang gamitin yan kasi nagamit na ng world. Bakit? May natira pa ba na hindi pa nagamit ng world para exclusive magamit natin? Pag gano'n ang mentality mo, wala nang natira sa'yo. Huwag ka na magbasa ng dyaryo kasi hindi church ang gumawa. Huwag ka manood ng news program kasi hindi church produce. Ang dami-dami ng ganong exclusiveness na pauso ng church, pampahirap lang sa buhay. Pampatali, pampasikip. Hindi pwedeng manood ng sine. Bakit? Siyempre, depende kung anong pinapanood mo, pero hindi pwede namang buong-buong sine, i-demonize mo, hindi ka pwedeng manood. Talaga? Nasa Bible ba yun? O invento na naman ng church? Everything belongs to God. Kaya mga men sasabi, ba't kayo gumagamit ng mga tribal music? Bakit kayo gumagamit ng mga kung ano-ano? Bakit? Hindi ba sa Diyos ang lahat ng instrumento sa mundo? Hindi ba sa Diyos ang lahat ng musika? Bakit natin lilimitin ang sarili natin? Tapos yung world na mag-e-enjoy ng lahat ng music, tayo kumonti ng kumonti. Ano ba yung sacred music? Meron bang ganon? Organ? Di ba ginagamit din yan sa horror movies? Piano? Di ba ginagamit din sa mga nightclubs? So walang natira sa atin kung arte-arte natin. Yun ang cultural redemption. We say, everything belongs to the Lord. We will use it. We will dedicate it to the Lord and use it for a godly purpose. Then it becomes holy. Because the object to which we play the music is our holy God. Therefore, it becomes holy music. It is the object and the heart of the performer that makes an art holy or not. Hindi yung art itself, kasi non-living thing yun. It's not capable of being good or bad or being holy or whatever. But your intention will make it holy. So do not limit yourself. Your time, talent, and treasure. Do not limit other people and do not limit things to needless exclusiveness. Like the Sabbath. Bakit ba gustong-gusto talaga ng mga Jews yung Sabbath? Because it prevented them from socializing with other tribes.
with other nations and races. Nasolo na sila ng kanilang religious system. Sumara na ang utak nila sa iba, naging self-centered na sila, ethnocentric. They don't care about other people anymore, even if they kill those people. So, yun ang naging effect ng paghiwalay nila. Kasi pagka nag-observe ka talaga ng Sabbath, you will never socialize with anybody. Kasi Friday afternoon pa lang, nakaligpit ka na sa bahay, doon pa lang nagsisimula ang thank God, it's Friday events. Tapos buong Saturday, na holiday nung araw sa ancient world, nakaligpit ka sa bahay, wala kang pwedeng gawin. So, hiniwalay talaga sila sa mundo. Anong naging effect? Naging sobrang ethnocentric sila. Ganon din yung dietary laws. Huwag kang kumain ng ganito, huwag kang kumain ng ganon. Sabi nga ni Jesus, walang pagkain nakakapagparumi sa tao kasi ilalabas mo rin yan sa ibang bahagi ng iyong katawan. So, bakit ang daming dietary laws? Kasi kung hindi mo kinakain yung pagkain nila, hindi ka makikisalamuha sa kanila. You will never be invited to their parties. They will never invite you to their homes, to your homes. You get separated again. So pag inanalyze yung mga tradisyon ng Israel, puro paghiwalay sa mundo. Pero nagiging banal nga ba talaga sila sa paghiwalay? Sila nga ang pumatay sa lahat ng propeta, sila ang pumatay kay Jesus. So anong napala nila kahiwalay? Naging insensitive sila to other people and they began to feel superior about themselves. At yun ang binangga ni Jesus todo-todo, yung dietary laws, yung Sabbath, ang dami pa. Kasi gusto niyang palayain ang mga tao mula sa gapos ng mga tradisyon na ito, traditions of exclusiveness. And Jesus rebuked the Jews for such obsessive, exclusive mentalities. Katulad ng binanggit niya si David and the consecrated bread. Kinain ni David, galit ang mga pare. But obviously, hindi naman nagagalit si Jesus. Sabi niya, tatanda niyo si David? Holy bread yun, kinain nila. Kasi gutom sila, naiintindihan ng Ama sa langit yun. Ang nagalit lang yung priest kasi gusto niya, kanya lang yun. And the works of service during the Sabbath, napaka-exclusive. So many. Si Jesus ang first public message niya was to break this exclusiveness. Pumasok siya sa synagogue, pinagbasa siya ng kasulatan, tapos in-explain niya. Pagkatapos nagsalita siya. Luke 4:25 to 29. Sabi ni Jesus, once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years, and people everywhere were starving. There were widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath near the city of Sidon. Sabi niya, ang daming gutom, ang daming balo sa Israel, pero ang Diyos ipinadala sa Elijah sa isang balong hindi Israelita, isang Gentile, at yun ang pinakain ng Diyos, buong famine. Ibig niya sabihin, don't think na napaka-special yun sa Diyos. Ni isang balo sa inyo, walang pinaghimalaan. Ang pinaghimalaan was a Gentile widow. Verse 27, Jesus continues, during the time of the prophet Elisha, many men in Israel had leprosy, but no one was healed except Naaman who lived in Syria. Another example, this time a man. Sabi niya, ang daming may ketong sa Israel, walang pinagalingan Diyos, kundi si Naaman, the Syrian, a Gentile. So don't think that you're so special. When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry. Nasa religious service sila, nagalit. They got up and threw him out of the town. They dragged him to the edge of the cliff on which the town was built, because they wanted to throw him down from there. Kita niyo kung paano nabulag ng relihiyon ng mga taong ito, na sa araw ng kanilang pagsamba, pakikinig nila sa scripture at nagsalita si Jesus, sila ay sinakmal ng pagkamuhi, nagalit kay Jesus dahil sinabi lang ni Jesus na, hindi kayo ganun ka-special, don't even think so. Kinaladkad nila si Jesus palabas ng synagogue, pinalabas sa bayan, at ihuhulog nila sa bangin para mamatay. The violence of religiosity. Kasi maraming tao, pagiging religious, tumitigas ang puso. Matigas ang puso sa mga taong hindi niya kapanalig. Matigas ang puso sa nagsasabi ng iba sa kanyang pinapahalagahan sa loob ng kanyang puso. Matigas ang puso niya sa hindi niya kamukha ng religious belief. So hindi siya nagiging maka-Diyos, nagiging religious lang. At yon ang ministry ni Jesus, palayain ang mga tao sa ganitong pagkakagapos, kabulagan at katigasan ng puso. Ipinapakita niya ang pag-ibig ng Diyos. Walang itinatangi, walang pinipili, walang itinatanging lahi, walang itinatanging araw,
at walang itinadanging event. Mamahalin ka ng Diyos kung nasa loob ka ng church, nasa labas ka ng church, may party ka o wala, mahal ka ng Diyos. Yun ang message ni Jesus. Ayaw yun ng mga religious people. Kasi ang mga religious people, ganito yun. Para ka mahalin ng Diyos, sundin mo kami. Para ka mahalin ng Diyos, sundin mo ang lahat ng regulasyon. Kailangan control ka namin para ka mahalin ng Diyos. Baligtad sa sinabi ni Jesus, pag-ibig ng Diyos na walang patakaran. Na siyempre, hindi naman ang dapat nating abusuhin. Dapat nga tayong laging maging mabuti pa at mabait bilang pagsukli sa kabaitan ng Diyos. Baligtad ang nagiging effect ng religion sa mga taong hindi binubuksan ang puso sa pag-ibig. Sa itinuturo ni Jesus na love. At dinagdagan pa yan ng mga kwento sa Bible. In 1 Kings 17, Elijah was fed by ravens, unclean birds. Sa dinami-rami ng ibon na maghahatid kay Elijah ng pagkain, mga uwak pa. Alam nyo kung bakit may dala-dalang uwak ng pagkain ng uwak? Kasi ninanakaw nila. Kung kayo lumaki sa probinsya yung mga uwak, pero kayong mga tapa, mga daing, binibilad na mga ulam, dinadive nila bigla, kinukuha nila yon. So obviously, yun ang dinala nila kay Elijah. Si Elijah naman, kung sobra siyang maselan, ay ayokong kainin yan kasi dirty. Kasi hindi ko alam kung saan nanggaling, namatay na siya sa gutom. Nakita niyo yung binebreak ng Panginoong Diyos? Ang dami naman yung pwedeng ipadalang ibon na clean, unclean na nagdala. Itinuturo niya na, anong unclean, anong clean? You are hungry, I like to feed you, huwag ka na maselan. Nung ipinanganak si Jesus, ang buong Jerusalem was blissfully unaware. Hanggang dumating ang wise men from where? From the east. Outside of Israel, foreigners, Gentiles, knew that Jesus would be born, and they brought treasures and worshipped Him. Meanwhile, religious Israel slept soundly, unaware. So nakita nyo na ipinahayag ng Diyos sa ipinanganak si Jesus, ipinahayag niya hindi sa mga Israelita, sa mga outsiders. So anong exclusive doon? At nung si Jesus ay nagpapasa ng krus, may kaisa-isang honor in the entire human history na makibuhat sa krus ni Jesus. Hindi Jew ang napili. Matthew 27:32, on the way they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry Jesus' cross. Kung may tao nakibuhat sa pasa ni Jesus, hindi pare, hindi religious leader, hindi Jew, isang Gentile. Punong-puno ang Bible ng ganito example. How can we be so blind so as not to see? Na ang message talaga ni Jesus is lahat mahal, lahat pinagbibigyan, at lahat bibigyan. And John, the baptizer, rebuked the ethnocentric Jews. Sabi niya sa Luke 3:8, do something to show that you really have given up your sins. Don't start that saying that you belong to Abraham's family. God can turn these stones into children for Abraham. Sabi ni John, huwag niyo ipagmalaki na mga Israelita kayo, ha? Kahit bato, pwedeng gawin ng Diyos na anak ni Abraham. Kung kayo, hindi kayo makikinig sa Diyos. There is no such thing as an exclusive race or nation. Yung word na exclusive, dapat bihira yung pinaggagamit. Kung pwede nga sana, huwag. Kasi hindi yan word ng God. God is inclusive. The love of God through Jesus is inclusive. So as many as believed Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. For God so loved the world, lahat, that He gave His only Son, that whoever, kahit sino, believes in Him, will have eternal life, will not perish. Galatians 3:28, sabi ni Paul, faith in Jesus Christ is what makes each of you equal with each other. Whether you are a Jew or a Greek, a slave or a free person, a man or a woman. Kita nyo, pinalaya ni Jesus at idiniin ni Paul, malaya na kayo sa mga divisions na ginawa ng religion, na ikaw ay Jew, siya ay Gentile, ikaw ay babae, siya ay lalaki, ikaw ay slave, siya ay free. Wala nang ganon kay Jesus. Binigyan ang lahat ng pantay-pantay na pagtingin ng langit. Kaya pati sa ministry, wala na dapat ganon mga gender divisions. Dahil inalis na yun ni Jesus at idiniin yun ni Paul. Jesus rebuked the Jews for traditionalism. Sabi ni Jesus sa Mark 7:8,
You abandon the commandment of God and hold to human tradition. So yung lahat ng mga pinagkakamatayan ng mga Jews na sundin at ipasunod at ipairal, sabi ni Jesus, hindi yan ang commandment of God, human tradition lang yan. So mahalaga ngayon para malaman mo, how will I move? What will I accept? Why will I reject? Look at Jesus. What Jesus rejected, you may reject. But what Jesus accepted, you should accept. What Jesus did, we can do. Kasi siya ang Savior. Siya ang revelation of the truth and the kindness of the Father in heaven. Wala nang iba. So, let your water content be turned into Jesus wine. Balikan natin ang mga sarili. Ano ba ang ating content? Ano ba ang ating talent? Ano ba ang ating skill? Baka water lang. Let Jesus turn it into wine. Something useful for people, something excellent, something enjoyable not only for you but for everyone else. Be a blessing to others. Be useful and helpful to others in many other ways. Hanapin pa natin iba pang paraan na magiging useful tayo. Huwag lang yung nakasanayan na natin. Marami pa tayong talent. Marami pa tayong kakayahan na ibinigay ng Diyos. Because we were created in God's image. Do not limit yourself. Do not be limited by exclusivism. And very especially, do not be limited by religious exclusivism. May mga Kristiyano pa ayaw magbasa ng ibang Bible na hindi yung nakagawian nilang version. May banal pang version ngayon at may hindi. Dapat marami kang basahin, i-compare mo para alam mo kung paano mo kino-compare, paano nila tin-translate. Importante. May mga churches, pagka hindi ka nila member, nandiyan ka, guest, nag-Lord's Supper, hindi ka sa serban. Kasi exclusive for them. Very un-Jesus. Only traditional, but un-Jesus. Do not set needless limits to people and to yourself. At ito ang challenge na nais kong iwan. What limits have you set to yourself? Baka pinaliit natin ang ating mundo, ang ating utak, ang ating pananalig, ang ating mga ambisyon, ang mga pangarap. Minsan ka lang mabuhay sa mundo na ito. Minimize pain, maximize pleasure and happiness, do the most good, and then face your Maker. Sabi ni Solomon, alam nyo, mahirap ang buhay sa mundo. Alam nating lahat yon. So, enjoy whatever you can enjoy. Maximize your happiness because God wants you happy. Pinatunayan niya ng miracle ni Jesus. Parang mababaw. Sa tingin ng mga religious, hindi kailangan. Pero ginawa niya, ibig sabihin, magandang gawin. Aming Diyos. Pakita niyo po sa amin kung ano ba mga practical lessons sa buhay dito sa istoryang ito. Paano kami pwedeng maging empty jar dahil sobra kaming pa-exclusive? Teach us, Lord, to allow ourselves to be filled with the Jesus water and to let this water be turned into wine. So we can minister to people, give them maximum ministration in the highest quality possible. Dahil yan ang ministry ng iyong anak na si Jesus. Ituro mo rin sa amin kung paano kami pwedeng makatulong sa kapwa who are probably empty jars because of the conditions and limitations they have set upon themselves. Teach us to be free. And teach us to help others be free as well. Pag-isip-isipan at pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito sa ating personal na buhay. Make very personal applications sa mga symbolisms ng kwentong ito.